Magandang araw mga bata! Magandang araw din po, ma'am. Kumusta kayong lahat? Masaya po. Sige, matumayo ang lahat para sa ating paglalan bago tayo magsimula. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Sana ay gabay niyo po kami at iligtas sa anumang kapahamakan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bago maupo, tingnan muna ang ilalim ng inyong mga upuan. Mayroong mga kalat at kunin ito at tapos sa basurahan. Pakiayos din ang inyong mga upuan. Okay na ba? Opo. Ngayong araw ay mayroon tayong bagong tatalakayin. Ngunit bago tayo magsimula, mayroon bang liban sa ating klase ngayong araw? Wala po. Meron ba akong binigyan na takdang aralin? Wala po. Okay, sige. Ngayon, mag-review muna tayo ng mga pinag-aralan natin kahapon. Ano nga ulit ang pinag-aralan natin kahapon? Ito ay tungkol sa mga anyong lupa. Tama. Ano-ano ang mga halimbawa ng anyong lupa? Sino maaari nakapagbigay? Okay, sige. Kapatagan. Okay, Abby? Very good. Ano pa? Talampas. Ano pa? Jinti. Very good. Okay, ngayon ay may pag-aaralan tayong bago. Ngunit, bago tayo magsimula, mayroon akong konting game. Ang tawag sa game natin ay mystery box. So, ang box na ito ay naglalaman ng isang misteryosong bagay. At magbubunot ako ng pangalan na siyang huhula kung anong nasa loob ng box. Okay? Lalagay lang yung kamay nyo dito sa loob ng box at huhulaan nyo kung ano ang nasa loob. Okay? Maliwanag ba? Opo. Huli natin kung ni teacher ang kanyang names. Ang magbubunot ay, ang nabunot ko ay si Jillian. Halika dito. Huwag kang titingin. Close your eyes. Wait lang. Dapat ang mystery name. Dito ka, bebe. Dito ka po sa likod. Panahilin mo na. Okay, sige. Kunin mo yung kamay mo. Brush. Tama! Ano ito? Brush! Okay, sige. Maupo ka na po. Thank you, Jillian. Okay, sige. Ano kaya ang... sige, pasinin nyo itong hawakan ng brush. Saan kaya ito gawa? Sa kahoy. Tama. Sa tingin nyo, saan kaya galing ang kahoy? Sa puno. Sa puno, tama. Ngayon, saan naman kaya galing ang mga puno? Saan natin nakukuha ang mga puno? Sa bundok. Ano ba? Saan pa? Sa mga kagubatan niya. Tama. Ang mga bundok at kagubatan ay halimbawa ng mga anyong lupa. Tama ba? So, itong bagay na ito, ang kahoy, ay isang uri ng yamang lupa na makukuha sa ating mga kapaligiran. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga yamang lupa. Ngunit bago tayo magsimula, mayroon akong ilang paalala. Una, habang ako ay nagsasalita, huwag kayong maingay at makinig ng mabuti. Pangalawa, maupo ng maayos. Okay? Naintindihan ba? Opo. Okay, sige. Bago tayo magsimula, narito ang ating layunin. Sa pagkatapos ng ating aralin, inaasahan na naiisa-isa nyo ang mga uri ng yamang lupa na matatagpuan sa ating bansa. Natutukoy ang kahalagahan ng yamang lupa sa ating araw-araw na pamumuhay at nakabubuo ng paraan ng wastong pangangalaga ng likas na yaman o mga yamang lupa sa ating kapaligiran. Ngunit, ano nga ba ang halimbawa ng yamang lupa? Ano nga ba ang ibig sabihin ng yamang lupa? Ang yamang lupa ay mga yamang matatagpuan natin o nanggagaling sa ating iba't ibang anyong lupa. Ngayon, mayroon akong ipapakitang larawan sa inyo. Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Puno. Mga puno. Ano pa? Dahon. Bukod sa dahon, ano pa? Halaman.
Meron din ditong mga halaman. Kunwari halaman. Okay. Sa ikalawang larawan, ano ang makikita nyo dyan? Ano nakikita nyo dyan? Hiyas. Hiyas. Diamante. Tama. Diamante. Palitan pa lang kaya si teacher. Dito naman sa ikatlong larawan, ano nakikita nyo? Hayop. Ano mga hayop? Zebra. Tama. Ngayon, ang mga pinakita ko sa inyong larawan ay mga halimbawa ng mga yamang lupa. Okay, unahin natin itong mga halaman. Okay. Ang mga puno at halaman ay isa sa mga uri ng mga yamang lupa. Puno at halaman. Ayun. Ano-ano naman kaya ang makikita natin sa mga puno at halaman? Puno. Mga puno. Okay. Ano ang makukuha natin sa mga puno? Ano mga produkto makukuha natin sa mga puno at mga pagkain makukuha natin sa halaman? Prutas. Mga Prutas. prutas. Tama. Ano pa? Bukod sa prutas, ano pa? Ano pang mga produkto maaari natin makuha sa halaman at sa puno? Kahoy, tama. Ang kahoy, class, ay maaari din natin gamitin para gumawa ng mesa, bahay, tama. Tama. Ano pa? Papel. Nakupot. Papel. Yan ang ilan sa mga uri ng produkto na makukuha natin sa yamang lupa. Okay, dito naman tayo sa ikalawang larawan. Ano nga itong ikalawang larawan? Diamante. Ang diamante, class, ay isang uri ng mga mineral. So, ang isang halimbawa ng mga yamang lupa na makukuha natin sa kapaligiran ay ang mga yamang mineral. Ano-ano ang mga iba't ibang uri pa ng yamang mineral na maaari natin makuha sa kapaligiran? Bukod sa diamante. Ginto. Tama. Ano pa? Perlas ay galing ito sa ilalim ng dagat. Kung kaya ito ay isang yamang tubig. Ano pa? Bukod sa ginto. Sapphire. Tama. Sapphire ay isa rin. Ano ba yung spelling teacher ng sapphire? Ano pa? Ruby. Pilak. Tama. Ang lahat ng ito, class, ay ginagamit natin sa paggawa ng palamuti at mga alahas. Okay, dito naman tayo sa ikatlong larawan. Ano ang nakikita niyo dito? Ito ay mga hayop. Tama. Isa rin sa halimbawa ng mga yamang lupa ay ang mga yamang hayop. Ano mga nakikita niyong hayop dito? Zebra. Ano pa? Horse. Kabayo. Kabayo. Ano pa? Camel. Okay, bukod sa mga nabanggit nyo, ang ilan din sa mga hayop o mga yamang hayop na makita natin sa kapaligiran ay mga manok, baka at baboy na siya naman pinagkuha natin ng pagkain tulad ng karne, itlog at gatas ng baka. Okay, naunawaan ba ang ating talakayan? Okay, sige. Ngayon, may papagawa ako sa inyo. Okay, tingnan nyo ang buong kapaligiran at magsusulat kayo ng 3 bagay o produkto na makukuha natin sa ating kapaligiran o mga yamang lupa. Okay, bibigyan ko kayo ng 3 minuto at maaari kayong lumabas para maghanap ng bagay. Magsulat lamang kayo, maglista lamang kayo sa inyong sulatan. Okay, sige. Labas mo. Pwede kayong lumabas. At pagkatapos
bumalik sa ating klase. Natapos na? Tapos na ba? Okay, sige. Bumalik na sa upuan. Okay, maupo na po. Huwag maingay po. Class, huwag maingay. Okay, ano mga nakuha niyong bagay? Ano mga nailista niyo? Yes? Trisha? Ano? Kakao. Tama. Very good. Ano pa? Lukban. Mga butas. Ano pa? Angie? Nangka. Ito ay isang gulay. Yes, Angie? Bayabas. Very good. Lahat ng inyong nabanggit ay isang halimbawa ng mga yamang lupa na makukuha natin sa ating kapaligiran. Okay, bigyan nyo ang inyong sarili na tatlong palakpak. Very good. Ngayon, magkakaroon naman tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa tatlong grupo at bawat grupo ay bibigyan ko ng gawain. Okay, so sige, mag-count muna tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Okay, dito yung group 1. Dito naman yung group 2 sa likuran. At group 3, dito na lang po. Maupo na po. Saan ka nakatupo? 3 ako. 1, upat ka. 2 ako. Pwede nyo gamitin yung yung nasan yung group 1? Okay, very good. Nasan yung group 2? Okay, group 3. Okay. Okay, para sa group 1, ang inyong gagawin ay sagutan ang mga nasa loob ng kahon. Ay, sagutan ang sumusunod na katanungan. Nagkasulat sa loob ng kahon ang sagot. Okay? Ito sa group 1. Sa group 2 naman, meron ito sa litrato. Sa group 2, ilagay sa tamang hanay ang larawan ng mga produktong makukuha sa iba't ibang uri ng yamang lupa. Narito sa loob ang larawan. Okay, paghahanay-hanayin nyo lang yan kung saan siya matatagpuan. Naintindihan ba? Okay, meron diyang double sided sa ilalim. Sa likod ng dikit nyo na lang. Okay, para sa group 3 naman, gumawa ng isang hakbang kung paano mapangangalagaan ang yamang lupa sa ating bansa. Isulat ang sagot sa loob ng diagram. Naiintindihan ba ang gagawin? Okay, sige. Okay, sa paggawa ninyo ng inyong mga gawain, narito ang ating pamantayan o ating criteria sa paggawa. Una, ang nilalaman, angkop at wasto, ang mga tugon batay sa paksang pinag-uusapan. Pangalawa, presentasyon, malinaw at maayos ang pagkakapaliwanag ng gawain. Pangatlo, kooperasyon, lahat ng miyembro ay may partisipasyon at gumagawa ng pangkatang gawain. Kabuuan ito ay 25 puntos. Naintindihan ba ang gagawin? Mamaya, pagkatapos yung gumawa, ay magkakaroon tayo ng presentasyon. Ipipresent nyo sa akin yung ginawa ninyo. Naintindihan ba? Okay, sige. Maaari na po magsimula. Ballpen. Ay, walang ballpen yung iba.
Sino pong may ballpen? Ano may ballpen? Hanap tayo ng ballpen dito. Ay, ng ballpen natin. No, yung ballpen. May iwasan ka. Sabi na lang natin pagkatapos niya, no? Mahalata. Tapos na si Hello lang. Halata na lang na sila. Tapos na ba? Hindi pa po. Okay, sige. Antayin natin yung iba. Mapulat ng maayos yung tapos na. Ano po? Tapos na ba? Antayin natin sila. Tapos na? Opo. Sige. Ngayon ay magkakaroon tayo ng presentasyon. Okay, mauuna muna ang unang pangkat. Okay, dito na po sa muna yung mag-present. Ito po kayo. Basahin niyo po ng tapos. Magandang araw mga kamag-aral. Kami nga po pala ang unang pangkat. Ako nga pala si Trescia N. Cabral. Nga po pala si Crystal Joyce Montañez. Ako nga po pala si Ako pala si Rosalie. Ito nga po pala ang aming inihandang presentasyon.
Ang panuto po ay sagutan ang sumusunod na katanungan, isulat ang tugon sa loob ng kahon. Unang tanong, ano-ano ang yamang lupa na matatagpuan sa inyong komunidad o kapaligiran? Ang aming pong sagot dito sa tanong ay puno at halaman. At ang pangalawang tanong naman po ay ano sa tingin ninyo ang epekto sa ating pamumuhay kung sagana tayo sa yamang lupa? May iwasan ang landslide at pagbaha kung sakaling may malakas na bagyo. At ang panghuli pong tanong, ano ang ating dapat gawin upang hindi maubos ang ating yamang lupa? Ang dapat po nating gawin upang hindi maubos ang ating yamang lupa ay hindi magpuputol ng yamang lupa at magtanim pa ng mga puno upang patuloy na dumami ang yamang lupa. Very good, Group 1. Okay, palakpakan natin ang Group 1. Sige, mapuna po. Okay, para sa Group 2, sino ang mag-present? Okay, punta na po sa unahan. Maganda ang umaga po sa inyo. At inunaman po ang ikinuha po. Umaga pala sa Ako naman ang panuto, ilagay sa tamang hanay ang larawan ng mga produkto makukuha sa iba't ibang uri ng yamang lupa. Sabihin niyo kung ano yung nasa larawan, tapos kung saan siya inihanay. Sige, sabihin niyo po. So ay, ito sa prutas. Ito po ay namin inilagay sa puno at halaman. Ito naman po ay isang kahoy. At ito naman po ay isang gulay. Ang hayop ay nagulong karne. At ito naman po sa mineral. Huwag kang tumawa. Dito at baso, gold at pilat. Very good, Group 2. Bigyan natin ng palakpakan Group 2. Okay, last group. Number 3. Okay, punta na po sa naman. Okay, present na po sa unahan, Group 3. Ano na? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang Group 3. Ako po si Jen MC Buto. Ako po si Cindy Arnoma. Ako po si Angelica P. Valenzuela. Ako po si Rosel Parasal. Panuto, gumawa ng isang hakbang kung paano mapapangalagaan ang yamang lupa sa ating bansa. Isulat ang sagot sa loob ng diagram. Wasto pangangalaga ng yamang lupa. Pagtatanim ng mga puno at halaman. Pag-aalaga ng mga hayop. Hindi pagpuputol ng mga puno. Pagpapahalaga sa mga yamang lupa. Hindi pagtatapon ng mga basura kung saan-saan. Yun lang. Salamat po. Maraming salamat, Group 3. Bigyan natin ng palakpakan Group 3. Very good.
Okay, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung nakailang puntos kayo. Okay, para sa group 1, ikaw po muna. Okay, para sa group 1, kayo ay nakakuha ng 25 points. Para sa group 2, dahil kanina tumatawa kayo, nakakuha kayo ng 24 points. Para naman sa group 3, kayo naman ay nakakuha ng 24 points kasi kanina nagtutulingan pa kayo kung saya ang maiinom. Okay, so very good. Okay, bye! Hinaintindihan ba yung ginawa ninyo? May mga tanong pa po ba? Wala na po. Okay, ngayon, mayroon naman ako sa inyong ipapanood na video. Okay, panoorin ng mabuti at mamaya ay mayroon akong mga katanungan. Nakikita ba lahat? Okay. Sorry kung ano lumapit kayo kung hindi nyo nakikita. Huwag maingay, ano po? Hindi na kasi ang sound. You choose makes a big difference. Please make the right choice. Let's choose Mother Earth every day. Okay, naintindihan ba yung napanood? Opo! Okay. Tungkol saan naman ang pinanood ninyong video? Sa kalikasan. Tama, sa kalikasan at sa hiyamang lupa. Ano-ano kaya yung mga napansin nyo na ginagawa ng tao na nakakasira sa ating kalikasan? Yes? Aisa? Pagpupunto naman kayo. Ano pa? Angie? Pagtatapon ng basura. Pagtatapon ng basura, tama. Lahat ng yun ay mga bagay na ginagawa ng tao na nakasisira sa ating kalikasan. Sa tingin ninyo, class, kapag naubos na yung mga puno at halaman sa atin, ano kayang mangyayari sa atin? Mamamatay. Ano pa? Nasariwa ang hangin. Sabi ko? Yan, hindi na sariwa ang hangin. At mawawala ng tirahan ang mga tao at hayop. Tama. Sa tingin nyo, tama ba yung ginawa ng tao doon na pinuto niya yung mga puno? Hindi po. Bakit? Meron na kami sa kasulat sa Yan, tama. Dahil ito ay nakakasama sa kalikasan. Ngayon, ano kaya sa tingin nyo ang dapat nating gawin para mapangalagaan natin yung kalikasan natin?
Pagputulin ang mga puno. Tama, huwag putulin ang mga puno. Ano pa? Tanim ng puno. May sinasabi si, nag-raise na hand si, Tama, magtatanim ng puno. Very good. Yan, huwag magtapon ng basura. Sa tingin nyo, bakit kaya kailangan nating pahalagahan ang ating kalikasan? At ang ating mga yamang lupa? Para po sa kaligtasan. Tama, para sa kaligtasan ng, ay kalinisan ng ating kapaligiran. Ano pa? Hindi mawala ng tira at asawa ng hayop. Very good, para hindi tayo mawala ng tirahan at ng mga tao at ang mga hayop. Dahil ang mga yamang lupa ay ang siyang pinagkukunan natin ng ating mga pagkain at ito rin ay nagsisilbi nating hanap buhay. Dahil dito tayo kumukuha ng ating pagkakakitaan. Tama ba? Opo. Okay, naunawaan ba ang ating aralin ngayong araw? Opo. Meron pa ba mga katanungan? Wala po. Okay, sige, kung wala na, mayroon akong ibibigay na huling gawain. Okay, maaari ko na ba itong erase? Opo. Okay, pakikuha ko ng inyong mga sulatan. Okay, para sa inyong huling gawain, piliin sa ibaba ang mga yamang lupa na makukuha sa ating kapaligiran. Isulat ang sagot sa isang buong papel. Okay, naintindihan ba ang ginamit na gawin? Opo. Okay, sige, maaari na po magsimula. Pagtapos na kayo, ay ibigay nyo sa akin. Mamaya, ano po? Ay, huwag maingay, class, ha? Tapos na po ba? Opo. Okay, pakipasa na. Okay, para sa inyong takdang aralin, magkuha ng inyong notebook. Okay, para sa ating takdang aralin, sagutan ang sumusunod na katanungan, kopyahin at isulat sa kwaderno ang sagot. Okay, para sa ikalawang takdang aralin, tukuyin kung anong tawag sa mga gawain pangkabuhayan na inilalarawan sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa kahong katapat ng pahayag. Okay, kopyahin na po. Tapos na ba? Okay. Meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na po. Kung wala na, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay? Goodbye, class! Goodbye, ma'am. Goodbye, at maaari na kayong umuwi.